Hello po mga kababayan. Yung delivery pala ng maleta, panahon ni Digong. Ano niya Mr. Maravillas? Nadiskubre mga kababayan ni Ombudsman Boying Rimulya. May intelligence report daw na nakarating sa kanya na yung delivery ng maleta, at least yung isa na incident ng delivery ng maleta sa Kongreso, nangyari panahon ni Digong, sa term mga kababayan ni dating Speaker Lord Velasco. Panahon ni Digong. Nabitag mga kababayan sa sarili nilang sa sarili nilang trap. I mean nasilo sa sariling bitag. Ayan kasi. Ayan ang balita ngayon mga kababayan, Ombudsman. At least one photo in the affidavit of 18 ex-Marines was taken during the term of ex-Speaker Lord Velasco. Yan sabi diyan, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya revealed that according to an intelligence report, one photo in the affidavit of the 18 ex-Marines was taken during the term of former House Speaker Lord Velasco. Rimulya said this shows a manipulation of facts to make it appear the alleged cash deliveries were made during the term of President Ferdinand Marcos Jr. Nakita ninyo? Gawain pala nila. Yun pala yung gawain nila mga kababayan during the time ng dating Pangulong Digong at ng dating Speaker, hindi si Speaker Martin Romualdez. You see? Pero ang tinuturo nila sa mga deliveries na to, ang pinag-deliveran ng limpak-limpak na salapi, mali-malitang salapi, si Speaker Martin, pagkatapos yung ating Pangulong Bongbong, dinamay pa yung ICC, saka yung Quadcom, mga members ng Quadcom sa Congress. Talaga pong santambak na mga sinungaling itong mga yung mga masasama nilang gawain. Itinuturo yung ibang tao. Tama yung kasabihan dito sa amin. An matinao, maginibo. Ang mainakusa, siya yung may gawa. Di ba po mga kababayan? Yan Sabi dito sa report ng Inquirer, supposedly, the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the congresspersons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco, sabi po ni Rimulya. It's a very reliable person telling me that the picture was taken during the time of Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at the time. Velasco served as a Speaker of the House of Representatives from October 2020 to 2022 or during the Duterte's term. Ano kayo ngayon mga DDS? Ang hilig ninyo na mag-akusa, mga kababayan. Yun palang mga inaakusa ninyo. Gawain ninyo kasi. Ayan, sabi dyan. Sa pagbabanali nila, hindi nila napansin family picture ni Duterte. Nakuha na ng picture. Dinocument nila. Ang nasa likod pala yung picture ni Duterte. Yun ang nahagip. Kita ninyo, mga kababayan, talaga may Diyos. Di ba po? Kaya sabi ng isang Marcos supporter na si Ashley Garbin, ayon kay Ombudsman Rimulya, sa panahon ng mga Duterte nagsimula ang mga mali-malitang pera na booking sa
ipinasang affidavit ng mga ex-Marines sa kagustuhan ng mga Duterte na magtanim ng ebidensya na bulgar pa. Gusto nilang i-frame si PBBM sa mali-malitang pera. Lahat na lang ng kademonyuhan nilang gawain ay gusto nilang ipahid sa iba. Pero sa sobrang pagmamadali nila, hindi nila napansin na sa pa-picture nila, na isama pa nila ang family picture ng mga Duterte. Lesson ng lahat, huwag magtanim ng ebidensya. Huwag magmadali. Dahil sa pagmamadali, hindi lang ang plano ang bumabagsak, pati ang sariling pamilya ang napapahamak. Isa lang ang ibig sabihin yan, ang Diyos din ang gumawa ng paraan para hindi magtagumpay ang mga kademonyuhan ng plano ng mga halimaw ng Davao. Mas masakit kapag ikaw mismo ang nahuli sa sarili mong kalukuhan. Yan ang mga gawain nila, mga kababayan, magtanim ng ebidensya. Ginawa nila kay Laila de Lima. Di ba? At yun mismo ang inamin ni Digong noon na nung prosecutor pa daw siya, talagang nagtatanim sila ng ebidensya. Proud siya. Kaya yung ginagaya ng kanyang mga followers, magtanim ng ebidensya. Ito, parinig ko sa inyo yung panahon ni Digong kung paano niya inamin. My prosecution days. We planted evidence. First planted the intrigues. Intriga muna. Prosecution days. We planted evidence. First planted the intrigues. My prosecution days. We planted evidence. First planted the intrigues. Mga barkada niya, mga abogado, yun din ang gawain. Prosecution days. We planted evidence. First Malinaw. planted the intrigues. Intriga muna, tapos ebidensya. Prosecution days. Yan ginagawa ngayon. First planted the intrigues. Gagawa sila ng intriga, tapos magpaplanta ng ebidensya. Itong 18 Marines. May prosecution days. Booking po. First planted the intrigues. Mismo. May prosecution days. We planted Ulit-ulitin natin. First planted the intrigues. May Wala mismo sa bibig ni We Digong. planted evidence. First planted the intrigues. Kaya yung maniniwala pa dyan, mga pulpul talaga. We planted evidence. First planted the intrigues. Ito yung press con, mga kababayan ni Boying Rimulya. Pakinggan natin. I just received an intelligence report, and it seems to be very reliable. Reliable. Wala? Di ba, sir? Sige. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress. Booking. One of the Congress persons, no? One of the congressmen or was congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time Lahat tayo. Sige. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or was congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Di ba? So, it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was done. Gawain But nila actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Kita ninyo. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, Booking. would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken
before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Gawain nila. Some of them, at least, one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time Malinaw. of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. In-expose nila yung sarili nila. Ano na Before ito? 2022. I have reason to believe that my defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. Di ba? Taranta sila ngayon. Pinasubo nila yung sarili nila. Malamang mga kababayan, itong mga witnesses ni Mike Defensor, ni Atty. Baligod, ni Topacio, kasi magpapatawag ng investigation sa pagpipilit ni Marcoleta. Yung Senado mga kababayan, kinol na ni Ping Lacson, malamang mag-alagotesa na, magsipagtago na kasi lumilitaw na yung katotohanan. Gawa-gawa nila. Diba? And worse, nangyari yung delivery, may delivery talaga. Kaya lang nangyari yung delivery, panahon ni Digong, hindi man panahon ng ating Pangulong Bongbong. Mas marami kasi po yung pinagawa na mga ghost projects. Pinagawang mga flood control projects, panahon ni Digong, 13,000 po, walang epekto. So nagpiesta yung mga contractors during the time ni Digong na hindi man po nagpa-imbestiga. Ang nagpa-imbestiga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaliktad nila ngayon. Yung mga gawain nila noon, inaakusa sa ating present administration. O ngayon, sabi ni Ping Lacson, yung claim niya ng mga 18 soldiers, isang insulto sa intelligence ng mga Filipino. Yan sabi ni Ping. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said the Senate Blue Ribbon Committee remained open, bukas na, to hearing the testimonies ng 18 alleged former soldiers who claim to have delivered kickbacks to senior government officials provided that their statements were first corrected and made credible. Lacson, who chairs the Senate's anti-graft panel, said the group's allegation must pass a basic test of credibility before the chamber could consider holding a formal hearing. Tingnan natin, mga kababayan, kung hindi umatras itong mga ex-marines na sinasabi sa advice siyempre ng kanilang mga handlers. Ang mga nakaprintira na mga handlers, itong si Libby Baligod, si Mike Defensor. Pero ang nasa likod nito, alam na ninyo, yung gustong umupo.
Ano ba ba? Kilala ninyo yung gustong umupo? Ayan, nasa likod nito. Ayan yung mga naka-printira, yung mga minions niya. At sabi ni tawag dito, political analyst Ronald Llamas. Ayan Llamas sa paglantad ng ex-Marines. Parang nakikita ko niya yung kamay ni GMA. Barkada ni Sara. Sabi ka na, the original The Platters. Members ng The Platters. Yan sabi niya. Nakikita ko ang kamay ni GMA. Sinabi ni political analyst na si Ronald Llamas na tila nakikita niyang umano ang kamay ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay sa paglantad ng umano'y 18 ex-Marines. Puro mga tao niya yung nakikita ko doon. Si Mike Defensor, si Esperon. So mga GMA people yon, sabi ni Llamas sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Hindi ko sinasabing si GMA ha. Kung i-connect mo lang yung dotted lines, bakit nandoon si Mike Defensor? Wala raw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya, dagdag niya. Paliwanag ng political analyst, kaalyado ni Arroyo si Vice President Sara Duterte. Minsan ang tinawag ng bisi ang dating Pangulo bilang kanyang mentor. Malinaw pa sa sikat ng araw. Yung santambak na mga ganid ang nasa likod ng lahat ng ito mga kababayan na gustong-gustong agawin yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong, hindi makapaghintay sa pagtapos ng turno ng ating Pangulo sa 2028. Di ba, mga kababayan? Kaya alam ni Lacson ang larong ito. Balikan natin yung sinasabi ni Ping Lacson. So sabi ni Ping Lacson, hindi naman sarado ang pintuan ng Blue Ribbon Committee para dinggin sila. Pero ayusin lang nila para hindi maging circus. He added that the committee would be prepared to call a hearing if the affidavit would be corrected and brought closer to verifiable facts. Sa ngayon, maliwanag naman, may kasinungalingan ang kanilang affidavit kasi imposible ang 805 billion. Parang nakaka-insulto sa katalinuhan ng mga Filipino, sabi po ni Ping Lacson. Lacson said that while the cash deliveries were not impossible, some claims in the group's affidavit stretch beyond what could be realistically plausible. According to him, the most questionable portion of this statement involved the alleged 805 billion worth of cash deliveries, which he said raised serious doubts not only because of the massive amount, but also due to the logistical challenge of physically transporting such a huge sum of money. Pag-isipan nilang mabuti yan, pwede naman silang mag-retract, sabihin na overlook, basta ilapit sa makatotohanan na di magmumukhang pinatulan natin ang kabulaanan. Tingnan natin kung matutuloy pa mga kababayan ng pagtestimony o magtatago na. Kasi naglalabasan na po ang katotohanan. Nothing concealed which shall not be revealed. Ayaw ninyong maniwala sa Bible. Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known, sabi sa Bible. Mabubulgar at mabubulgar ang kasinungalingan ninyo. At yung mga gawa-gawang kwento ninyo, babalik yan sa mukha ninyo. Magbabakfire yan lahat sa inyo. O ngayon, yung obispo nga na sumama dito sa katarantaduan na to, obispo ng mga protestante, pinatawag din ng NBI, pinasamon, hindi din ba pumunta po? Ayan, Bishop is stood as witness in ex-Marines affidavit no show at NBI. The evangelical leader who was named as witness in the joint affidavit of 18 alleged former Marines who claimed to be bagmen of
former Ako Bicol Party List Representative Saldico did not appear before the NBI to comply with the subpoena issued to him kahapon. Instead, Bishop Ephraim Tendero's lawyer was the one who arrived on his behalf to submit his affidavit, sabi po ni NBI Director Melvin Matibag. According to Matibag, the NBI will issue another subpoena to the evangelical leader, emphasizing that investigators must question him in person to shed light on the ongoing probe. Meanwhile, una nang sinabi niya ni Tindero, he did not personally know the group, adding that he had reached out to them in his capacity as religious leader who champions the call for transparency, accountability, integrity in governance. Pumirma as witness na hindi man niya alam kung ano yung sinasabi ng mga witnesses. Isa rin mga kababayan na may problema. Kita na ninyo, siguro binigyan ng tithes. Sige na niya, pirma ka as witness. Sabay hugas kamay. Sabi ko sa inyo, sa panahon na to, beware of wolves and sheep's clothing. Ang daming mga peking tagapagturo. Di ba? Beware of false prophets, teachers. Sabi sa Word of God, hindi magkakamali po ang Bible. O ngayon, sabi ni Fiscal AJ, kasi di ba, yung 18 Marines, kinontra ni Topacio na magpa one-on-one interview. Alam na kung bakit ayaw magpa one-on-one na interview kasi masusukol, mabubuking yung kanilang script, mga kababayan. Sabi ni Fiscal AJ, ito, basahin ko sa inyo yung sabi dito ni Fiscal AJ, legal point of view. Bakit kontra si Attorney Topacio na isa ilalim? Sa one-on-one interview, ang 18 ex-Marines, may mga pagkakataon na ang affidavit ay canned o scripted. In the case of joint affidavit, imposible kasi na yung 18 katao ang may sakto-saktong identical na obserbasyon sa napakaraming pangyayari. Gusto ng NBI ng individual silang interviewin para i-test ang kanilang credibility. Tama. Ito yung sinasabi natin. Nag-review si Topacio kasi mabubuking yung script nila. At hindi fishing expedition ang ginagawa ng NBI. It is called case build-up. Correct? Hindi pwedeng ipatawag agad ang mga inaakusahan nang wala pang matibay na ebidensya. Kailangan mo nang i-verify kung airtight ang kwento ng mga testigo. Correct. Kung ngayon pa nga lang ay butas-butas na. Butas-butas, mga kababayan. Ang salaysay, baka hindi ito pumasa sa standard of evidence ng ombudsman. Sabi ko sa inyo, propaganda man lang ito para siraan yung Marcos administration sa si Martin Romualdez. Ayaw tantanan si Martin. Pati yung ICC, siniraan ng mga gunggong. Propaganda po ito, napakalinaw. Kaya ayaw patulan ni Ping Lacson. Pero kung magpipilit sila, sige niya. Open kami, pero i-test natin muna. I-verify natin. Unti-unti na naglalabasan yung totoo. Di ba? Mga kababayan, sinabi ni Topacio na yung akusado ang dapat tanungin. Baliktad, ang burden of proof ay nasa 18 ex-Marines dahil sila ang nag-akusa. Correct. I-prove nila kung totoo yung kanilang akusasyon. Ngayon, tinitest yung kanilang akusasyon. Ayun. Ayaw nilang magpa-interview. You see? At this point, hindi pa kailangan magpaliwanag ng mga inaakusahan hanggat hindi pa kontento ang NBI.
na may sapat na ebidensya para sampahan sila ng kaso. Correct. Ito na sana ang pagkakataon para patunayan ng 18 ex-Marines na totoo ang mali-malitang pera. Pero bakit tumanggi? Sayang. Kasi hindi man po totoo nga. Baka totoo, mga kababayan, yung malita, hindi diniliver sa Marcos o Romualdez, kundi yung panahon ni Digong nangyari. May isaan yung case doon. Na-discover ng ombudsman, mga kababayan, kasi may nagtimbre sa kanila. Panahon niya ni Lord Velasco as speaker. Panahon ni Digong. Before 2022. Sa legal strategy, kapag ayaw mong magpa-vet, para mo na ring inamin na hindi kaya ng kwento mo ang mainit na gisa, yung cross-examination. If it is the truth, why fear the one-on-one? Correct. Yan ang sinasabi natin kahapon. Kung hindi kayang tumayo ng bawat testigo sa sarili nilang paa sa harap ng NBI, gogoho lang ang kasong ito pagdating sa trial. Correct. Gogoho. Kasi i-cross-examine. Wala man sila kasi na intensyon na mapunta sa trial sa korte, kundi ang intensyon nila mag-propaganda sa media. Kaya sigang pabrisikon. Wala mang magatungan na tao. Kasi nga, sinong maniniwala sa kanila na kilala sila ng mga fake news peddlers at saka kilala silang mga sinungaling? Pabrika ng kasinungalingan po. Walang maniniwala sa kanilang kwento. Kasi sa korte, hindi pwedeng chorus ang pagsagot. Isa-isa silang isasalang sa witness stand para i-cross-examine. Correct. Sabi ni Dennis Arpon, one at a time interrogation is very essential in determining its veracity and consistency. Since their counsel refused to do so, therefore he has something to be afraid of. Natatakot sila. Go agad eh. Pag mo yung kanilang testimony, wala, tapos na. Mapapaya silang lahat. Yung kanilang agenda na manira, go yan lahat. Wala eh. A Marine can stand alone because he is a Marine. But it seems his lawyer does not think so. Well, he is not a Marine. Tapos sasabihin nila, brave Marines. Paano naging brave Marines na takot ngang matanong? Tanong pa lang yon. Sabi ni Miranuendo Axis, the fact is, sila Topacio, Mike, etc. on fishing expedition. They're testing the waters kung oobra ang strategy at narratives nila for a possible military uprising against the government. Yan man lang ang purpose nila, manggatong ng gulo. Di ba? Sabi ni Susan Peralta, baka daw kasi makalimutan ang script. Kaya sa interview pa nga lang po, mga kababayan, pag hindi masagot, inaagaw agad ng abogado. Siya yung sasagot kasi baka kontra-kontra. Yung interview, saan mo niya diniliver? Nang sasagot, mag-attempt yung isang sundalo, mag-attempt na sasagot, ayun. Nagduda agad si Atty. Baligod, inagaw yung telephone o yung microphone. Siya yung nagsabi, sablay pa rin yung kanyang sinabi na doon siya sa Paway, diniliver yung kay BBM. Wala mang bahay doon si BBM. Di ba? Durog-durog agad, mga kababayan. Sabi ni Siri Anive, gusto ni Atty. Topacio, trial by social media siguro. Sabi ni RB Belisario Alas, lawyer fees must be worth the script.
Sabi ni Gab Pascual, abogado na hindi alam kanino dapat ang burden of proof. At this point, I am led to believe na sinasadya na ni Topacio kalimutan mga basic niya. Nagana buhay lang yan si Topacio, mga kababayan. Anyway, yan man lang yung ating short video ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.